Mga kababayan, sir, this is Jam the Filipino channel. Ang inyo pong likod. So today is August December 8, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM Mega Mall Building B, sa may Cube side. Pick up doon Julia Vargas Avenue, Wakwak Green Hills. Sa Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may Stars Veterinary Clinic ay Barangay Drive, Barangay Ilaya, Mandaluyong po yan. Ako, baka may aso to huwag naman sana. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatutunan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatutunan sa labas. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. We ask concerned government agencies like PFA, DOJ, or whatever government agency ang gumawa ng action on our part, no? Whether it's the form diplomatic process. Regarding naman, Sir Jack, dun sa question mo as to ang Coast Guard ba mag-water cannon din eventually, no? And these are the questions na valid at nakikita naman natin sa mga social media comments, no? Ang sagot natin dyan, Sir Jack, is we go back to the strategic value kung gagawin natin yan, no? Wala sa natin, we're going to look at it. Never it happened na ang pangko natin ay mas malaki sa China. Always with the 44-meter vessel or at some point 97-meter. Kung sakaling magbabatuman tayo ng water cannon, I don't think na it will put us on a better advantage. So, secondly, we don't want China to have another reason to justify their escalated response. No? Alam natin na China, kapag may ginawa ka, i-amplify nila yun at their own advantage. Sasabihin nila, ang Pilipinas nga ng water cannon sa amin So, we have to find reason to elevate the response. So, it's dahilan kung bakit we choose to be on the moral high ground to deal with it professionally. Tama ka dyan, Commander Jay, baka nga pinoprovoke lang tayo Iniintay nila magkamali tayo, mabigot tayo sa kanila at gumawa tayo ng isang violent reaction. Para magkaroon sila tuloy ng rason, para mas maging aggressive. Tama po, Commander Jay? Yes, Sir Check. Yan yung pinipresent natin, no? That's why we deal with them professionally. Of course, we adhere to the international law. And siguro, just to give us a general assessment, bilang panghuling tanong, it's been a while na medyo nakakarinig tayo dati sunod-sunod yung mga insidente ko, ng mga ganitong klase. But from a few years ago until now, since 2-3 years ago, nagrabe yung mga incidents. Ano sa po, this year or ngayong latter part of the year, nabawasan na po ba? Ay, sa akin, Ma'am Linya, pareho pa din naman, ang illegal presence ng Chinese government, whether in the form of Coast Guard, or Chinese Maritime Militia, or the CNADB, it remains to be the same, ang difference lang natin ngayon, of course, the most latest na yata na nagkaroon tayo ng water cannon was sometime September and October, pero ngayon itong mga nakaraming buwan, walang masyadong harassment. But again, the illegal presence remains to be there. At kaya binabatayan ng Philippine Coast Guard at ang Seaport, we still document their presence and we tell the international community that the Chinese are encroaching within our own exclusive economic zone. Alright, okay. Maraming salamat po, Commander Jay Tariana, sa magtanggap po sa aming tama. Magandang gabi, sir. Mag-ingat tayo. Thank you, sir. Merry Christmas po sa inyo, Sir Jack and Ma'am Mia. Thank you po. Mas marami pang warrant of arrest sa mga sangkot sa flood control corruption ang inaasahang lalabas ngayong Disyembre ayon sa Office of the Ombudsman.
Kasabay nito nilinaw rin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang papel ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at giniit ang umunoy ICC warrant laban kay Senator Pato de la Rosa. Nagbabalik si Mari Ocanto. Kumpiyansa ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na sunod-sunod na ang paglabas ng mga warrant of arrest laban sa mga sangkot sa umano'y malawakang anomalya sa flood control project ngayong buwan ng Disyembre. Marami pa rin magkakaroon ng warrant this December. The next 2 weeks, maraming kaso ipapile. The next 10 days, maraming kaso ipapile. Hindi ko lang muna micromanage yung mga yan kasi I have other things to worry about sa trabaho ko. But all the teams are doing the job. Yung aming prosecution, yung special prosecutor namin is doing its job. Ayon sa Ombudsman, hindi na niya minang micromanage ang bawat kaso dahil umaandar na ang buong mekanismo ng kanyang tanggapan sa paghahanda ng mga kaso sa korte. Kasama rin sa mga iniimbestigahan si resigned DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. Kasama na yan. Kasi meron na kaming crowdsource information dyan. Kaya nirefer ko na yan ng search data. Nilinaw din ni Remulla ang kanyang naunang pahayag sa posibleng pagwawakas ng papel ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga investigasyon. Ayon sa kanya, malaking tulong pa rin ang ICI. Ngunit posibleng sa loob ng 2 buwan ay kaya na umano itong akuin ng Ombudsman. We're sinking into the job very well. And probably, there may be no need anymore later on in 2 months' time. Makakaya na namin gawin lahat. Kasi sa ngayon, malaking tulong pa sila. Diba? Pero in 2 months' time, makakaya. Pulitan at nag-alapsan ako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpasaya sa higit 3,000 mga bata mula sa DSWD centers at mga kalapit barangay. Kasabay ito ng balistik na bigay kaya 2025 nationwide gift giving na may handog ng regalo sa 19,000 bata mula sa Department of Education. Ayon sa Pangulo, ang saya at sigla ng mga bata ay nagbibigay kulay sa Pasko. Kaya ako'y nagpasa kami ay napasalamat kami na kahit na mabigat ang hinaharap natin sa mga hamon ay kahit pa paano meron tayong isang kaunting panahon lalo na pagpasko na kailangan naman natin maalala na ang mga swerte natin sa buhay, ang mga pinayaya natin nung nakaraang taon. Kahit naman ang pagdaanan, tiwala ang administrasyon na malalagpasan ito ng mga Pilipino. Si Rosemary, na mag-isang pinataguyod ang pamilya mula ng mabiyuda, sinabing meron pa rin ang Pasko basta't kasama ang pamilya. Magsama-sama lang po kami mag-iina. Okay lang po yung may kunting handa. Ganun lang po. Para naman sa barberong sityo namin, kahit simple ang handaan, ang importante ay sama-sama sila sa Pasko. Simple lang yan, basta magsalo-salo kayo, magpamilya, okay na yan, hindi na kailangan yung ano ngayon, buhay, tama lang. Pero bukod sa wish niya sa pamilya, may hiling din si Jonamin para sa bayan ngayong Pasko. Pakulong mo lahat yan, Presidente, lahat ng nagkukulat ng pera ng taong bayan. Pasok naman ito sa pangako ng Pangulo. Makukulong na sila. Wala silang meron. Before Christmas, makukulong na sila. Kaya ng mga batang sakit na nag-aabang ng kanilang regalong matatanggap ngayong Kapaskuhan. Iwala umano ang pamahalang Marcos na may bibigay din ang usisa bilang regalo sa mga mamamayan. Ako si Christian Mascones ng PRT News. Nagseservisyo Basyo ka mo walang chocolate, plain lang. May giant holiday tree sa Tagum City ang katabing bayan nito na Carmen Davao del Norte. Aba, hindi nagpahuli sa mga Christmas decorations kasabay ng taunang Kahayag Festival. May umaarangkadang balita si Lorraine Egonia. Tingnan mo pala yun Sa Carmen Davao del Norte at Maraming Bayan ang Carmen Municipal Plaza sa Barangay Gising upang nagpatuhan ang opening ng taunang Kahayag Festival at gabi nitong Linggo, Disyembre 7. Highlight sa naging event ang performance ng mga banda at content creator. Mas naging exciting pa ang selebrasyon
dahil sa mga fireworks display na bahagi rin ng form ng pyromusical competition. Maliban sa iba't ibang kulay ng mga Christmas trees, lights at decorations, mabubusog din ang mga visitors sa atraksyon dahil may food bazaar dito. Kahapon we can open yung ating Kahayan Food Bazaar. So mag-last ito until December 23. We have participating concessionaires. Meron tayong mga ito from permit. Marami yung mga pagkain na pwede natin i-enjoy doon. And at the same time, may mga series of activities and mga events na mangyayari doon. Kanikang adlaw, karong gabi nakatigong kita para atong i-celebrate ang atong tuigan na selebrasyon para madawat or mag-grill nato ang real na diwa sa Pasko. Mula dito sa Carmen, Davao del Norte, Luis Goya ng DSTV News, nagpresent video para sa Pilipinas. Tagos, mataas yung tuigan. Kaya, Ayaw na, nagkatayot ka eh. Pero gusto ngayon ng payat na Christmas tree. Pero payat na Santa, hindi. malungkot naman. Bakit ayaw mo na hinga? Oo nga eh. Akala ko Okay. At yan ang mga pagkadang balita ngayong araw. 6 days na lang Pasko na. Ako, si Jack Batallones. Ako si Linya Corpus para hindi maulit sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na. Kada balita. Ito na ko na. Ano po ba yung mga dapat alalahanin? So lahat kayo ay magandang inyong health. Maraming salamat po sa servisyo pa rin. Tapos madali. Ha? Madali ito? Ito na ang mga balita sa inyong PRTV Break. Uwit ka naman. Sama-sama lang kahit mahirap. Tulungan para Siyempre may simpas ka. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabangking balita, tatay at 6 na taong gulang na anak patay sa pananampang sa Nasugbu, Batangas. Lalaking takot sa serye ng nakawan ng laban sa mga Maresco Police. Officer Leo Guzman ay nakalap pumanong sapat na ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng flood control anomaly. Conversation na posibleng pantarambong target isang pa. Hospital sa Bulilan, Bulacan, nasunog. Sir, gasolina muna ako diyan sa aming petrol na dadaanan natin. No? Pwede rin yan sir. Pwede sa may, sa may Boni Marte, tapos may pagkanan na dyan. Boni Avenue na yun. Mga hakbang para maibsan ang Christmas Carmageddon, inilatak ng MMDA. Dagdag at Stars Water, kakasakaya bilang car patroller. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pamamaril sa pag-ama sa Nasugbu, Batangas. Patay ang padre de pamilya at ang 6 na taong gulang ng anak matapos tampangan ng armadong lalaki habang sakay ng kanilang tricycle pauwi. Sugatan naman ang isa pa niyang anak at nakaligtas ng isa pa. At live mula sa Nasugbu, Karen Dirman. Karen, ano ang motibo sa pamamaslang?
patrolment ulit si Ang Albert. reklamo pa rin ng mga pulis sa tunay na dahilan ng pamamatay. Pero batay doon sa nakuha na impormasyon ay posibleng may nakaalitan umano ang tatay. Samantala, nakuha na rin nila ng salaysay ang 7 taong gulang na bata na tanging nakaligtas sa insidente. Duguan at nakahaslusay sa gilid ng kanyang tricycle ang isang bate de pamilya. Nang abutan ng mga pulis sa barangay Butupan na sa Batangas ito ng gabi. Nagkalat din ang dugo sa loob ng tricycle kung saan nakasakay ang 3 menor de edad niyang mga anak. Ayon kay Rizal na ulat ang pulisa, hindi nagkala sa ama Ang ligat, 1,000 na. ng bala. Okay. Okay po. Ito. Sugatan naman ang isa ng pinag-isip anak. Habang nakaligtas ang isang 7 taong gulang na bata. Ayon sa bata na tanging permiso pa din sa pamawag lang. Nagkakapag sa matagal ang doktor ng bago nila pag-ibig. Wala nga tatawa eh, try na pulis mo. Apat na naka-helmet ng mga suspect, angkahan ng mga pera at mga importanteng gamit sa kanilang bag. Sila rin ang sinasabing sangkot sa pag-snatch ng kwintas ng isang matanda sa General Diaz noong November 13. Gayon din sa pang-hold-up sa Bacoor noong December 3, kung saan natangay umano nila ang nasa milyong halaga ng alahas at pera. Pareho rin ang ginawa umano sa SIG Service at kanyang asawa sa Dasmariñas sa parehong araw, kung saan natangay ang 80,000 pesos sa cash at mga alahas na nasa 100,000 piso ang halaga. Isa sa mga miyembro ng grupo ay kinilala si Marlon Santos na may patong na 200,000 piso sa ulo sa LGU sa San Miguel, Bulacan dahil sa kasong frustrated homicide, carnage at iba pang krimen. Itong Webes, tuluyan ang natulungan ang pagtugis kay Santos at mga kasamahan sa bypass operation sa barangay San Nicolas 3, Bacoor. Napatay sa operasyon si Santos at tapos umanong manilaban bago pamandali ng mga operatiba. Mahigpit daw yung pagkaka-orasya. So, yung pulis natin, ay ito, siyempre, humanitarian consideration, mahigpit. So, sinunuwagan ng agaw na ng ng pared. Buti na lang, maagat yung isang pulis natin, kaya nagsigrasa po yung isang mga arrested natin. Dinala pa sa ospital si Santos pero isinita lang dead on arrival. Naresto naman ang 4 pa niyang kasama. Sure convinced. Kahit ang grupo na talaga to ay notorious. Bago pa ang operasyon ay may nag-text pa umana sa grupo na magpalamig muna sa baler dahil mag-iit na sila sa Cavite. Nakuha sa mga suspect ang mga baril, bala, granada at droga. Na-recover din ang ID ng ilan sa mga nabiktima nila. Naranatili sa kustudiya ng Bacoor City Police ang 4 ang suspect na nakaharap sa patong-patong na kaso. Kumpisido ang pulisya na may mga kasamaan pa silang nasa paligid lang at ito ang susunod nilang tatargetin. Michael Felito, ABS-CBN News. Tumigla pa ang tunog sa isang residential area sa Antipolo City. Patay ang isang senior citizen habang nagtamo ng mga paso sa katawan ang isa pang residente. Nagpapatrol, Christopher Simpson. Nagtapos ang tulong ng mga taga-sityo yung gawin barangay ng PBR nang sumiglas ang malaking tulog sa kanilang lugar dito ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa waterline material ang nasusunog sa lubong bahay. Nagpo-photo-photo na po talaga namin para makula na po talaga yung tulog. Kaya hindi na po kinaya. Kaya kumalat na po talaga yun. Pinutos ang pagal na ito para mabilis na ipasok sa sityo ang mga fire hose. Yung pagbigay sa tubig, Nakapula na ng yung pag naano ko ng tubig, parang sumakot yung ulo dito. Kaso we are 32 anos sa mula natapos matras pero susunod sa bahay. Siguro po, tulog lang tulog po. Saka ikaw ang gagawin po. So yan, lagi na rin po. Kapatid, kapatid na rin po yung po kami wala nga po.
Civil Evacuation Center ang Pasko. Ang 30 pamilya, halos 100 individual na sinugan. Mahirap po ng pera magtatakbo ay pagpapakulang. Talagang total erection. Pagpapira po ang sisip. Nagpapagaling na ang residente sa mga minor burns habang patuloy na inaalam ng PSP at Ipolo ang kanti at halaga ng pinsala ng sunog. Christopher Titzur, ABS-CBN News. Patay naman ang isang nakakonfine na pasyente matapos sumiklap ang sunog sa isang pribadong ospital sa Pulilan, Bulacan. Lunes ng madaling araw. At live mula Pulilan, Bulacan, nagpapadrong Daryl Sarmiento. Daryl, ano ang ikinamatay ng biktima at balik operasyon na ba ang ospital dyan? Kahit ngayon, hindi pa malinaw kung talagang ano ang ikinamatay nitong ICU patient na ibinaba nga galing sa nasusunog na ospital. Sa ngayon, ay kung makikita nyo sa aking likuran, ay may pangilan-ilan lang na mga emergency lights ang nandito at nilagyan na muna ng harang itong facade nitong ospital dahil nga hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin operational itong ospital. Gamit ang isang hagdan tulong-tulong ang ilang mga residente para lang na makaligtas nga dito sa nasusunog na ospital sa bahagi ng Barangay Longos, Pulilan, Bulacan. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, makakapal na usok ang bumalot sa nasusunog na gusali. Binawian ng buhay ang 73 anyos na si retired police captain Marcelino Leonardo na nakakonfine sa ICU ng ospital dahil sa brain aneurysm. Ayon pa sa magkapatid, wala man lang daw sumunog na alarmang may sunog o di kaya ay water sprinkler ang gusali. Ayon sa pamilya ng nakatay na pasyente, pag-uusapan pa nila ang ilang mga legal na aksyon laban sa ospital. Sa bilis ng pagkalat ng apoy ay naging pahirapan ang pagsusundo ng mga bumbero na kinailangan nilang gumamit ng SCBA o Suffocating Breathing Apparatus. Naging pahirapan naman ang pagsugsag sa 17 iba pang nasa loob ng ospital sa kasagsagan ng sunog. Sa ngayon, wala pang opisyal na sa pisalang idinulot ng sunog. Pero sinubukan natin kausapin o pinanapakayag itong ospital kung sa tayo ng sa Bulacan. Pero sa ngayon ay tanging buwapo lang ng ospital ang naka-istasyon dito sa lugar. Madaling pa rin ang paligid na nabanggit ko na nga kanina, may mangilan-ilan lang na emergency lights na nakakabit dito at pansamantalang kinugdan muna ang lugar sa indikasyon na sa mga oras na ito ay hindi pa rin operational ang ospital at ang ilang mga pasyente na iniligtas mula sa nagsusunog na gusali kanina nga madaling araw ay inilipat na muna sa ibang pagamutan. Karen? Maraming salamat, Daryl Sarmiento. Marami na mga mamimili sa mga mall habang papalapit ang Pasko. Kaya naman, nagpatupad ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga hakbang para maigsan ang inaasang pagbigat ng trapiko sa mga kalsada. Kabilang po dyan ang Sipulong Highway at Marcos Highway kung saan may naisa lang mga insidente ng matinding traffic na makailan lang. Live mula sa Marcos Highway, nagpapatrol, Izzy. Izzy, ano ang mga plano ng MMDA para maiwasan ang muling pagkakabuhol ng trapiko sa Marcos Highway? Bernadette, magkakaroon ng pagpupulong bukas ng MMDA kasama yung mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Marcos Highway katulad na ng Antipolo, Cayetana, Espina at Pasig para pag-usapan yung kanilang magiging traffic management plan sa naturang kalsada para maigsan yung mabigat na trapiko sa lugar at lalo na ngayon papalapit na yung Pasko. Pumunta si Ronelda ngayong araw sa isang mall sa Quezon para mag-shopping ng mga panregalo sa kanyang pamilya sa papalapit na Pasko. Hinihintay niyang pumunta ng maaga at busy. Para maiwasan ang traffic, mahirap sumakay, maraming mamimili at lalo-lalo na napakahirap ang traffic. Abutin ka ng 3 hanggang 4 na oras. Dahil holiday season na, nagsisimula ng bumigat ang trapiko sa paligid ng mga mall, lalo na sa gabi. Lalo na papasok sa mall, na pumasok.
Minsan, abutin ka ng 2 oras bago ka makapasok. Noong November 17, sinimulan ng ipatupad ng MMDA ang adjusted mall hours mula 11 p.m. hanggang 11 p.m. Kailangan din magsunod ng mga mall operator ng traffic management plan sa ahensya kapag may all-white Ah? ng weekend. Noong November 17 pa lang, nakapagtala na ang MMDA ng 429,000 ng traffic volume sa EDSA. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang daily average na 408,000. Habang papalagito yung Kapaskuhan, we're expecting na baka mas dumami pa po yung volume ng vehicle sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Babantayin rin namin pati yung mga malalaking provincial bus terminal. Mayroong Petron din pala dyan. Inaabisuhan din ng Metro Manila Sakto Council lang. ang mga LGU na magdagdag ng mga local traffic enforcers Diyan at sa may magpatupad tuldasan. ng no parking zone sa mga alternatibong ruta. Dapat mag-implement din ng extended hours when it comes to our local traffic enforcers at ibang LGUs. Yung enforcement dapat Ay, over the top. mga major thoroughfares, mga major thoroughfares, Uy, nagantay ka. Eh, laptop. Samantala, Yun. para hindi na mawawala ang estudyante ng Protect kung saan nagkakulubuhod ang trafiko sa Marcos Highway. Nagkasabay-sabay ko yung mga sasakyan and dahil ko dyan nagpatawag ko ang aming ahensya sa meeting bukas coordinated with the different enforcement invite ko namin ng Ayan, so na-drop na natin sila. pati na rin po yung mga heads namin sa area na yon, especially sa may Marcos Highway para pag-usapan yung mga traffic management lang dyan sa area. Plano rin magpatupad ng MMDA ng no absent, no day off policy para sa kanilang mga traffic personnel sa mga susunod na linggo para mag-assist sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa mga kalsada. Bernadette, dito sa eastbound Marcos Highway sa Pasig o yung papuntang Antipolo, maluwag pa sa mga oras na ito yung kalsada. Pero pagdating sa may bahaging yun ng Kaisa ay nagkakaroon ng bahagyang build up ng traffic dahil doon sa U-turn stop at yung intersection sa tapat ng isang mall. Ayan, so maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pa samantala, tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.